Well mga kapupong, humingi ng paumanhin si Vice Ganda sa publiko matapos umani ng matinding batikos ang ilang bahagi ng comedy segment na Memerimar sa noontime program na It's Showtime. Ang paghingi ng tawad ay ginawa ng komedyante at television host sa pagtatapos ng programa noong isang araw, kasunod ng mga negatibong reaksyon mula sa mga manonood at netizens na nagsabing naging hindi sensitibo ang ilang biro sa naturang palabas. Nagsimula ang kontrobersya matapos kumalat sa social media ang ilang video clip mula sa Memerimar segment na tampok si Baby Dolls Johaira Morris. Sa isa sa mga eksena, binugahan ni Vice Ganda ng tubig sa mukha si Johaira bilang bahagi ng comedy skit. Sa isa pang pagkakataon, nagbitiw si Vice ng linyang nag-uugnay sa hitsura ni Johaira sa pagiging maputik. Bagamat itinuring ng ilan na bahagi lamang ito ng scripted na komedya, marami ang nagsabing hindi naging angkop ang mga eksena para sa isang pampamilyang programa. Kasunod ng pagkalat ng mga video, umani ng iba't ibang reaksyon ang naturang segment sa social media. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya at nagsabing ang mga biro ay maaring ituring na colorist o may diskriminasyon laban sa mga taong may morenang kutis. May ilan ding nagsabing nakasasakit at hindi na ayon ang ganitong uri ng katatawanan sa kasalukuyang panahon, kung kailan mas binibigyang halaga ang pagiging inklusibo at paggalang sa dignidad ng bawat tao. Dahil dito, may mga netizens ding nanawagan sa Movie and Television Review and Classification Board na suriin ang nasabing segment. Bilang tugon sa lumalaking issue, nagsalita si Vice Ganda sa live na pagtatapos ng It's Showtime. Kinilala niya na may mga manonood na nasaktan at na-offend sa ilang biro at eksenang ipinalabas sa Memerimar. Ayon kay Vice, hindi kailanman naging layunin ng programa o ng kanilang grupo na makapanakit ng damdamin o makapagbigay ng mensaheng maaaring makainsulto sa sinuman. Humingi siya ng paumanhin sa lahat ng nakaramdam ng pagkadismaya at iginiit na pinakikinggan nila ang mga puna ng publiko. Sinabi rin ni Vice na mahalaga para sa kanila ang opinyon ng kanilang mga manonood at nagsisilbing gabay ang mga puna upang mapabuti pa ang kanilang programa. Binigyang diin niya na sisikapin nilang maging mas maingat sa paghahanda ng mga comedy segment upang matiyak na hindi na mauulit ang mga sitwasyong nagdudulot ng kontrobersya. Tinapos niya ang kanyang pahayag sa pangakong "We will try to do better" bilang pagpapakita ng kanilang hangaring mapabuti ang nilalaman ng programa at maging mas responsable sa kanilang pagpapatawa. Pero mga kapupong, naging magkakaiba rin ang naging reaksyon ng publiko sa naging paghingi ng paumanhin ni Vice Ganda. May mga taga-suporta na nagpahayag ng pagpapahalaga sa kanyang pag-ako ng pananagutan at sa kahandaang makinig sa puna ng mga manonood. Para sa kanila, mahalagang hakbang ang paghingi ng tawad at ang pangakong magsisikap na maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Gayunman, mayroon ding mga naniniwalang hindi sapat ang paghingi ng paumanhin at iginiit na dapat magsilbing paalala ang pangyayari sa mga programang pantelebisyon na maging mas maingat sa paggamit ng katatawanan, lalo na kung maaari itong makasakit o makapagpalaganap ng mga pananaw na itinuturing na mapanlait o diskriminasyon. Well mga kapupong, ang insidente ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa hangganan ng komedya at sa responsibilidad ng mga personalidad sa telebisyon na tiyaking ang kanilang mga biro ay hindi nagiging dahilan ng diskriminasyon o pananakit ng damdamin ng kanilang mga manonood. Well kahapon mga kapupong, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos magsagawa ang militar ng Estados Unidos ng isang makabagong operasyong militar laban sa isang pasilidad ng Iran na ginagamit sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga submarine at iba pang sasakyang pangdagat. Ang pag-ataking ito ay naging mahalaga dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang Estados Unidos ng one-way unmanned surface vessels o sea drone sa isang aktual na sagupaan. Ang mga ito ay maliliit na bangkang walang sakay na tao na kontrolado mula sa malayo at may dalang pampasabog upang direktang salpukin ang kanilang target. Dahil dito, itinuturing ang operasyon bilang isang bagong yugto sa pagunlad ng makabagong teknolohiya sa sagupaan sa dagat. Ayon sa United States Central Command o CENTCOM, ang layunin ng operasyon ay pahinain ang kakayahan ng Iran na suportahan ang mga operasyong pangdagat nito, lalo na ang mga aktibidad na umano'y nagbabanta sa kaligtasan ng mga komersyal na barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Ang target ng pag-atake ay isang pasilidad na ginagamit sa pagpapanatili ng mga submarine at iba pang sasakyang pandigma ng Iran. Inaasahan ng Estados Unidos na sa pagsira sa pasilidad
ay mababawasan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga operasyong militar sa karagatan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng operasyong ito ay ang paggamit ng mga Sea Drone. Dahil walang taong sakayang mga ito, nababawasan ang panganib sa buhay ng mga sundalo at nagiging mas eksakto ang pag-atake. Ipinapakita rin nito ang patuloy na pagbabago ng teknolohiya sa larangan ng sagupaan, kung saan mas ginagamit na ang mga sistemang pinapatakbo mula sa malayo kaysa sa mga tradisyonal na paraan ng pakikipaglaban. Nagkakaiba man ang estilo ng pag-uulat ng mga media outlet, pare-pareho ang pangunahing impormasyon na kanilang inilahad. Sa ulat ng Al Jazeera, binigyang pansin ang video ng operasyon at ang kauna-unahang paggamit ng Estados Unidos ng drone boat sa aktual na sagupaan. Tinalakay rin nila ang posibleng epekto ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan at ang maaaring maging epekto nito sa mga sibilyan. Samantala, ang NDTV ay higit na nakatuon sa teknolohiyang ginamit sa operasyon. Ipinaliwanag nila kung paano gumagana ang mga Sea Drone at kung bakit mahalaga ang paggamit nito sa modernong sagupaan. Ayon sa kanilang ulat, maaaring magsimula ito ng mas malawak na paggamit ng mga unmanned system sa mga susunod na operasyong militar ng iba't ibang bansa. Sa kabilang banda, naging mas direkta ang pag-uulat ng Reuters. Nakabatay ang kanilang balita sa opisyal na pahayag ng CENTCOM na nagsabing ang target ay isang pasilidad para sa pagpapanatili ng mga submarine at barko ng Iran. Sinabi rin nila na ang layunin ng operasyon ay hadlangan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga komersyal na sasakyang pangdagat. Hindi na sila nagbigay ng malawak na pagsusuri at nanatili lamang sa mga impormasyong nakumpirma ng mga opisyal na mapagkukunan. Anyway, mga kapupong, nagkakaisa ang tatlong ulat na ang Estados Unidos ay matagumpay na gumamit ng Sea Drone sa unang pagkakataon sa isang aktual na sagupaan laban sa isang mahalagang pasilidad ng Iran. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng depensa at ang pagbabago ng mga estratehiya sa modernong sagupaan. Ayon sa mga eksperto, maaaring hikayatin ng insidenteng ito ang mas maraming bansa na bumuo at gumamit ng katulad na teknolohiya. Gayunman, maaari rin itong palalain ang tensyon sa gitnang silangan at magkaroon ng malawak na epekto sa seguridad at katatagan ng mga tao sa mundo sa mga susunod na taon. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito na patuloy na nagbabago ang paraan ng mga makapangyarihang bansa sa pagsasagawa ng mga operasyong militar dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Ang paggamit ng Sea Drone at iba pang unmanned system ay nagbibigay ng kakayahang magsagawa ng mga operasyon ng mas mabilis, mas eksakto, at may mas mababang panganib sa mga sundalong kasali sa sagupaan. Gayunpaman, kasabay ng mga benepisyong ito ay ang pagtaas ng pangamba ng maraming eksperto na maaaring humantong ang ganitong mga inobasyon sa mas madalas na paggamit ng makabagong sandata sa mga sigalot ng iba't ibang bansa. Maaari rin nitong hikayatin ang ibang mga bansa na paunlarin ang sarili nilang mga katulad na teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kakayahang militar. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na pag-uusap at kooperasyon ng mga bansa upang maiwasan ang mas malawak na hidwaan at mapanatili ang seguridad at katatagan ng mga tao sa mundo, lalo na sa mga rehiyong may matinding tensyon.